Magandang gabi, kaibigan. Kumusta ang iyong araw? Sana ay naging mabuti ito sa'yo. Halika, maupo ka muna sandali at iwan ang ingay ng mundo. Samahan mo akong maglakbay sa isang lugar kung saan ang oras ay marunong huminto. Alam mo ba, minsan, ang salamangka ng buhay ay hindi nakikita sa malalaking himala, kundi sa maliliit na gawi, tulad ng pagtupi ng kumot o pag-aayos ng sapatos. Kung pakiramdam mo ay magulo ang lahat ngayon, huwag kang mag-alala. Dito, ligtas ka. Huminga ka ng malalim. Dahan-dahan. Ibuga ang pagod. Hayaan mong ang simoy ng gabi ang maghele sa iyong diwa. Handa ka na bang pumasok sa katahimikan? Dadalhin kita sa paanan ng bundok ng Sierra Madre, sa Barrio San Lucas, kung saan ang umaga ay laging balot ng makapal na hamog. Maputi ang paligid. Malamig. Ang lupa ay pula at amoy ulan. Tahimik ang lahat. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig na nagpapaalam sa dilim. Sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, may isang binata na mahimbing pang natutulog. Siya si Mateo. Ang kanyang paghinga ay malalim, payapa. Shokel. Sa silid na ito, kung saan ang alikabok ay sumasayaw sa unang sinag ng araw. Dito magsisimula ang isang kwento ng paghilom. Sa paanan ng bundok ng Sierra Madre, may isang maliit na baryo. Ang pangalan nito ay San Lucas. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, balot ang buong paligid ng makapal na hamog. Maputi ang hangin. Malamig ang simoy na humahalik sa mga pisngi ng mga gumigising. Ang lupa rito ay pula. Kapag umuulan, nagiging maputik ito at madulas. Ngunit kapag tuyo, ang alikabok nito ay kumakapit sa bawat paanan ng manlalakbay. Tahimik sa Barrio San Lucas. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig na dahan-dahang namamaalam sa dilim at ang tilaok ng mga manok na nagbabadya ng bagong umaga. Sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, natutulog pa si Mateo. Si Mateo ay nasa huling bahagi na ng kanyang 28 taon. Hindi siya mayaman. Hindi rin naman siya salat sa hirap. Siya ay isang binata na may maamong mukha. To read, ang kanyang mga mata ay laging parang nakangiti kahit seryoso. Ang kanyang buhok ay laging gulo na tila ba nakikipaglaro sa hangin. Walang sino man sa Barrio San Lucas ang may masamang tinapay kay Mateo. Mabait siya. Magalang bumati sa mga matatanda. Magandang umaga po, Aling Nena, ang lagi niyang bati. Kamusta po ang tuhod ninyo, Mang Berting? Ang tanong niya tuwing hapon. Siya yung tipo ng tao na hihinto para pulutin ang nahulog na panyo ng iba. Ngunit may isang bagay tungkol kay Mateo na alam ng lahat, lalo na ng kanyang sarili. So, si Mateo ay laging huli. Hindi dahil tamad siya. Masipag si Mateo. Sa katunayan, nagtatrabaho siya sa munisipyo sa bayan ng Santa Amara. Isa siyang clerk, tagatala ng mga dokumento, tagatago ng mga record. Pero ang kanyang buhay ay parang isang relon na laging nahuhuli ng 5 minuto o minsan kalahating oras. Ang kanyang mundo ay laging naghahabol sa oras. At tuwing umaga, ang pakikipaghabulan na ito ay nagsisimula sa kanyang silid. Pumasok ang unang sinag ng araw sa bintana ni Mateo. Tumama ito sa sahig na kawayan. Ang alikabok ay sumasayaw sa liwanag. Tingnan natin ang silid ni Mateo. Ito ay isang larawan ng kaguluhan. Hindi marumi, ngunit magulo. Sa sahig, nagkalat ang mga damit. Ang pantalon na isinuot niya kahapon ay nakabuhol sa paanan ng kama. Ang kanyang paboritong kamiseta ay nakasabit sa sandalan ng silya. Ngunit ang kalahati ay nakalaylay sa lapag. May mga papel, mga resibo, mga sobrang bukas na. Nakapatong ang mga ito sa ibabaw ng maliit na mesa na puno rin ng mga libro. Ang mga libro ay hindi nakasalansan. Nakabukas ang iba. Ang iba naman ay nakataob. Tila ba bigla na lang siyang tumayo at iniwan ang lahat sa ere. Ang kama ni Mateo ay walang pinagkaiba. Ang unan ay nasa paanan na. Ang kumot ay gusot-gusot. Para itong pugad ng ibon na nasira ng bagyo. Walang ayos. Walang direksyon. At sa gitna ng lahat ng ito, mahimbing pa ring natutulog si Mateo. Ang kanyang paghinga ay malalim,
Payapa, tila ba wala siyang alalahanin sa mundo. Ngunit ang oras ay hindi humihinto para sa kanya. Kring, kring, kring. Tumunog ang lumang orasan sa ibabaw ng mesa. Gumalaw si Mateo. Tadaki. Kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang kamay ay automatikong kumapa sa hangin. Hinahanap niya ang pinagmumulan ng ingay. Ungol niya. Pinindot niya ang orasan. Tumahimik ito. Ipinikit muli ni Mateo ang kanyang mga mata. 5 minuto pa. Bulong niya sa sarili. 5 minuto na lang. Ang 5 minuto ay naging 10. Ang 10 ay naging 20. Sa labas, ang araw ay tuluyan ng sumikat. Ang hamog ay unti-unti nang nawawala. Ang mga kapitbahay ay gising na. Naririnig na ang kaluskos ng mga walis tingting sa bakuran. Swish, swish, swish. Ang tunog ng pagwawalis ay parang ritmo ng buhay sa baryo. Mabagal, paulit-ulit, maayos. Ngunit sa loob ng silid ni Mateo, ang ritmo ay biglang bumilis. Napadilat si Mateo. Tumingin siya sa bintana. Mataas na ang araw. Hala, huli na ako. Sigaw niya. Bumangon siya ng mabilis. Muntik na siyang madapa sa pantalon na nakakalat sa sahig. Aray! Daing niya, pero hindi siya huminto. Tumakbo siya papunta sa banyo. Ang tubig ay malamig. Para itong yelo na gumising sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Mabilis na ligo. Buhos dito. Sabon doon. Banlaw agad. Walang kanta. Walang pag-i-enjoy sa tubig. Paglabas niya ng banyo, tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok papunta sa sahig. Basa ang sahig. Pero wala siyang panahon para punasan ito. Tumakbo siya pabalik sa silid. Ngayon, nagsimula ang ritual ng paghahanap. Nasaan ang medyas ko? Tanong niya sa hangin. Ate, itinaas niya ang tumpok ng mga papel sa mesa. Wala doon. Tiningnan niya sa ilalim ng kama. Madilim. Kinapa niya ang sahig. Alikabok lang ang nakuha niya. Naku naman, Mateo. Pagalit niyang bulong sa sarili. Saan mo ba inilagay? Nakita niya ang isang medyas sa ibabaw ng silya. Ang kapares nito ay nasa ilalim ng unan. Bakit nasa ilalim ng unan? Hindi niya alam. Basta't masaya siyang nakita niya ito. Isinuot niya ito ng mabilis. Baligtad ang isa. Hayaan na, sabi niya. Walang makakapansin. Sunod naman ang kanyang polong uniforme. Kinuha niya ito mula sa sabitan. Gusot ito. May maliliit na lupi sa may kwelyo. Wala na siyang oras para magplansya. Ipinagpag na lang niya ito gamit ang kamay. Pagpag, pagpag. Pwede na yan, kumbinsin niya sa sarili. Sinuot niya ang polo. Humarap siya sa salamin. Ang kanyang buhok ay basa pa at magulo. Sadake. Sinuklay niya ito gamit ang mga daliri. Suklay. Suklay. Ayos na. Pwede na. Tumingin siya sa orasan. 8:00 na. Ang pasok niya ay 8:00. Ang biyahe papuntang bayan ay 30 minuto pa. Patay. Bulong niya. Kinuha niya ang kanyang bag. Mabigat ito. Puno ng kung ano-anong gamit na hindi naman niya kailangan araw-araw. May payong nasira. May botelya ng tubig na walang laman. May mga lumang resibo. Pero wala siyang panahon para magbawas. Isinukbit niya ang bag sa balikat. Tumakbo siya palabas ng silid. Sa pintuan. Huminto siya sandali. Lumingon siya pabalik. Nakita niya ang kanyang silid. Ang kama ay magulo. Ang kumot ay parang bulang tela na naiwan sa gitna ng kutsyon. Ang mga damit ay nagkalat pa rin sa sahig. Ang bintana ay nakabukas. At ang hangin ay pinapalipad ang mga papel sa mesa. Ang silid ay mukhang malungkot. Mukha itong pagod. Tila ba hinihintay nito na ayusin siya ng may-ari. Nakaramdam ng kaunting kirot si Mateo sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na bigat. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang itupi ang kumot. Gusto niyang pulutin ang mga damit. Gusto niyang ilagay ang mga papel sa tamang lalagyan. Pero tumunog ang busina ng jeepney sa labas. Beep beep. Ang huling jeep papuntang bayan. Kapag naiwan siya nito, maghihintay pa siya ng 1 oras. Bukas na lang, sabi ni Mateo sa hangin. Isinara niya ang pinto.
Blag. Ang pangakong iyon ay pamilyar na pamilyar. Bukas na lang. Ilang beses na ba niya itong sinabi? Siguro ay 100 beses na. O baka higit pa. Ang bukas ay naging isang mahiwagang lugar kung saan maayos ang lahat. Sa bukas, malinis ang kwarto ni Mateo. Sa bukas, plansado ang kanyang damit. Sa bukas, hindi siya nagmamadali. Pero ang problema, pagising niya, laging ngayon pa rin. At ang ngayon ay laging magulo. Tumakbo si Mateo sa kalsadang lupang pula. Ang kanyang sapatos ay kumayod sa lupa. Crack! Crack! Umalimbukay ang kaunting alikabok. Mateo, huli ka na naman ba? Tawag ni Mang Pedring, ang matandang nagtitinda ng pandesal sa kanto. Ngumiti ng pilit si Mateo. Hingal na hingal siya. Opo, Mang Pedring. Sorry po, hindi na ako makakabili. Sigaw niya habang tumatakbo. Ingat ka, iho! Pahabol ng matanda. Naabutan ni Mateo ang jeep. Nakasabit na ang ibang pasahero sa estribo. Punuan na. Pero dahil payat naman si Mateo, nagkasya pa siya sa dulo ng upuan. Makikisuyo po, sabi niya ng mahina. Umusog ang isang ali na may dalang bayong. Umupo si Mateo. Ang kanyang puso ay kumakabog pa rin sa dibdib. Dug, 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 dug. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Umandar ang jeep. Umugong ang makina nito. Habang umaandar ang sasakyan pababa ng bundok, humangin ng malakas. Sariwa ang hangin. Amoy damo. Amoy lupa. Nakita ni Mateo ang mga puno na dumadaan sa paningin niya. Ang mga palayan sa ibaba ay kulay ginto dahil sa sinag ng araw. Napakaganda ng Barrio San Lucas. Payapa, tahimik, walang nagmamadali. Ang kalabaw sa bukid ay dahan-dahang nangumunguya ng damo. So, ang magsasaka ay dahan-dahang naglalakad sa pilapil. Siya lang yata ang nagmamadali sa buong baryo. Sumandal si Mateo sa bakal na sandalan ng jeep. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang uga ng sasakyan. Tagtag, tagtag. Sa kanyang isip, bumalik siya sa kanyang silid. Nakita niya ang kanyang sarili na natutulog. Nakita niya ang gusot na kumot. Naalala niya ang sinabi niya kanina. Bukas na lang. Bakit ba napakahirap magsimula? Hindi naman ito mabibigat na gawain. Ang pagtupi ng kumot ay tumatagal lang ng ilang segundo. Ang pagligpit ng damit ay ilang minuto lang. Pero bakit parang pasan niya ang mundo tuwing umaga? Bakit parang laging may humihila sa kanya pabalik sa kama? Hindi siya tamad. Alam niya yun. Sa opisina, siya ang laging inuutusan. Sobra. Mateo, pakikopya ito. Mateo, pakihatid ito sa mayor. Ginagawa niya ang lahat ng walang reklamo. Mabilis siya kumilos kapag para sa ibang tao. Pero kapag para sa sarili niya, kapag para sa sarili niyang kaayusan, tila ba nauubusan siya ng lakas? Nawawalan siya ng disiplina? Hindi. Masyadong matigas ang salitang disiplina. Nawawalan siya ng gawi, ng nakasanayan. Bumuntong hininga si Mateo. Hay! Pagod ka na agad. Iho, umaga pa lang. Sabi ng ali sa tabi niya. May edad na ito. Ang kanyang buhok ay puti na at nakapusod ng maayos. Ang kanyang damit ay simple pero malinis at plansado. Napamulat si Mateo. Ngumiti siya ng tipid. Medyo lang po, nanay. Nagmamadali kasi. Tumango ang ali. Ang pagmamadali ay nakakapagod. Minsan, mas nakakapagod pa niyan kaysa sa trabaho mismo. Tinamaan si Mateo sa sinabi ng ali. Totoo iyon. Hindi pa siya nagsisimulang magtrabaho, pero pakiramdam niya ay nakipagbuno na siya sa isang oso. Ang kanyang enerhiya ay naubos na sa paghahanap ng susi, sa pagtakbo sa banyo, sa paghahabol sa jeep. Tumingin siya sa labas. Malapit na sila sa bayan. Ang mga puno ay napalitan na ng mga bahay na bato. Ang kalsada ay sementado na. Mas maingay na dito. Maraming sasakyan. Maraming tao. Ang bayan ng Santa Amara ay gising na. Naghahanda na naman si Mateo na harapin ang maghapon. Alam niyang pagdating niya sa opisina,
Sasalubungin siya ng tingin ng kanyang boss. Titingin ito sa orasan. Titingin kay Mateo. Hindi ito magsasalita, pero alam na ni Mateo ang ibig sabihin noon. Huli ka na naman. Yuyuko si Mateo. Uupo sa kanyang mesa at magsisimulang magtrabaho ng mabilis para bumawi. At mamayang gabi, uuwi siya. Bubuksan niya ang pinto ng kanyang silid at sasalubungin siya ng parehong eksena na iniwan niya kanina. Ang gusot na kumot, ang mga kalat sa sahig, ang magulong mesa. Ang kanyang bukas ay magiging ngayon na naman. At dahil pagod na siya sa trabaho, sasabihin niya ulit, bukas na lang. Pagod na ako ngayon. Ito ang siklo ng buhay ni Mateo. Isang walang katapusang pagtakbo. Isang walang katapusang pagkahuli. Isang walang katapusang pangako sa sarili na hindi natutupad. Hindi niya kinasusuklaman ang kanyang buhay. Mahal niya ang simpleng pamumuhay. Pero may kulang. May maliit na bagay na kulang. Para siyang naglalakad na may maliit na bato sa loob ng kanyang sapatos. Hindi naman masakit na masakit. Nakakalakad pa rin siya. Pero bawat hakbang ay may kaunting kirot, may kaunting abala. At habang tumatagal, ang maliit na bato ay parang bumibigat. Huminto ang jeep sa tapat ng munisipyo. Para po, sigaw ni Mateo. Bumaba siya. Inayos ang kanyang bag. Inayos ang kanyang gusot na polo. Huminga ng malalim. Kaya mo to, Mateo, bulong niya. Naglakad siya papasok sa building. Ang mga gwardya ay bumati sa kanya. Good morning, Sir Mateo. Morning, sagot niya sabay takbo sa hagdan. Naiwan sa kanyang isip ang imahe ng kanyang silid. Ang kanyang kanlungan na naging piitan ng kanyang mga kalat. Gusto niyang magbago. Gusto niyang maging maayos. Pero paano? Saan siya magsisimula kung ang bawat umaga ay laging karera laban sa oras? Sa ngayon, kailangan niya munang tumakbo dahil huli na naman siya. Ang tanghali sa munisipyo ng Santa Amara ay laging mainit. Kahit na may lumang electric fan na umiikot sa sulok, hindi nito kayang pawiin ang banas. Ang hangin ay amoy papel at tinta, amoy lumang kahoy at kape na kanina pa lumamig. Tahimik ang opisina. Ang tanging maririnig ay ang tak-tak-tak ng makinilya ng sekretarya sa kabilang mesa at ang zit ng ilaw na pundihin sa kisame. Nakaupo si Mateo sa kanyang silya, nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nasa ilalim ng mesa. Pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang polo. Kanina pa siya hindi mapakali. Ang kanyang puso ay parang tambol na mabilis ang pintig. Dugdug, dugdug. Mateo, tawag ng isang boses. Napatingala siya. Si Sir Rico, ang kanyang boss. Ang puno ng departamento. Mabait na tao si Sir Rico. May edad na ito, puti na ang buhok, at laging may suot na salamin na nakasabit sa dulo ng ilong. Hindi ito pala sigaw, at iyon ang mas nakakatakot. Po, sir, sagot ni Mateo. Tuyo ang kanyang lalamunan. Yung folder para sa meeting mamaya, mahinahong sabi ni Sir Rico. Yung asul, yung tungkol sa irigasyon ng San Lucas. Nasaan na? Naramdaman ni Mateo ang pagbagsak ng kanyang tiyan. Parang may humila sa kanya pababa. Alam niya kung nasaan ang folder. Naalala niya bigla. Malinaw na malinaw sa kanyang isipan. Nasa ibabaw ito ng kanyang mesa sa bahay. Katabi ng platong pinagkainan niya kagabi na hindi pa nahuhugasan. Nakalimutan niyang isilid sa bag dahil nagmamadali siya kaninang umaga. Dahil hinahanap niya ang kanyang sapatos. Dahil hinahanap niya ang kanyang susi. Sir, nauutal na simula ni Mateo. Naiwan ko po. Tumigil ang tak-tak-tak ng makinilya sa kabilang mesa. Tumingin ang ibang empleyado. Saglit lang. Pagkatapos ay yumuko ulit sila. Kunwari ay abala. Pero ramdam ni Mateo ang bigat ng kanilang tingin. Ang hiya ay gumapang mula sa kanyang leeg paak, akyat sa kanyang muka. Mainit. Bumuntong hininga si Sir Rico. Hindi galit. Isang buntong hininga ng pagod. Nang dismaya. Sige, sabi ng matanda. Tinanggal niya ang salamin at pinunasan ito. Gawa na lang natin ng paraan.
Si Maricel na muna ang mag-aasikaso ng mga kopya. Tumingin si Mateo kay Maricel. Ang kasamahan niya sa trabaho, ngumiti ito ng pilit. Pero nakita ni Mateo ang pagod sa mga mata nito. Marami na itong ginagawa. Ngayon, dadagdagan pa niya dahil sa kanyang kapabayaan. Pasensya na, Maricel, bulong ni Mateo. Okay lang, Matt, sagot nito. Pero alam niyang hindi okay. Naaabala niya ang iba. Nanatiling nakaupo si Mateo. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang bumawi. Pero tapos na ang pinsala, ang tiwala ay nabawasan na naman ng kapiraso. Hindi siya sinigawan. Walang nagmura, walang nagalit. Pero ang katahimikan pagkatapos ng usapan ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang katahimikan ay parang nagsasabing, ganyan naman lagi si Mateo. Wala na tayong magagawa. Ang pakiramdam na yon ay sumama sa kanya hanggang sa pag-uwi. 5:00 ng hapon. How? Pababa na ang araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahil at lila. Maganda sana ang dapit hapon. Ang mga ulap ay parang bulak na isinawsaw sa ginto. Pero hindi ito nakita ni Mateo. Nakasakay siya sa jeep pauwi sa Barrio San Lucas. Nakatingin sa labas. Pero walang nakikita. Ang hangin na humahampas sa kanyang mukha ay lumamig na. Palatandaan na malapit na siya sa bundok. Ang ingay ng bayan ay naiwan na sa malayo. Napalitan ito ng huni ng mga ibon na umuuwi sa kanilang mga pugad. Bumaba siya sa kanto ng San Lucas. Naglakad siya sa kalsadang lupang pula. Dahan-dahan. Mabigat ang kanyang mga paa. Ang kanyang bag sa balikat ay parang may lamang bato. Bawat hakbang ay may kasamang buntong hininga. Nakasalubong niya si Aling Flor na nagwawalis sa tapat ng bakuran. Oh, Mateo, ang aga mo yata ngayon. Bati nito. Ngumiti lang si Mateo. Isang nangiting walang laman. Opo, nanay. Medyo pagod lang. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nadaanan niya ang waiting shed sa may plaza. Walang tao. Nadaanan niya ang kapilya. Tahimik. Ang buong baryo ay naghahanda na sa pagpapahinga. Ang usok mula sa mga kusina ay umaakyat sa himpapawid. Amoy sinaing. Amoy pritong isda. Amoy ng pamilya at tahanan. Pero para kay Mateo, ang pag-uwi ay hindi pahinga. Ito ay pagharap sa isa pang kalaban. Nakarating siya sa kanyang bahay. Luma na ito, pero matibay. Ang mga dingding na kahoy ay nangingitim na sa panahon. Binuksan niya ang pinto. Kriik! Ang tunog ng engsel ay parang daing ng pagod. Pumasok siya. Madilim sa loob. Kinapan niya ang switch ng ilaw. Click! Bumaha ang liwanag sa silid. At doon, bumungad sa kanya ang katotohanan. Ang silid ay hindi nagbago. Kung paano niya ito iniwan kaninang umaga. Ganoon pa rin ito ngayon. Ang kama ay magulo. Ang kumot ay nakalambitin sa gilid. Parang dila ng isang pagod na hayop. Ang unan ay nasa sahig. Ang mga damit. Naku, ang daming damit. Ay nagkalat na parang mga dahon pagkatapos ng bagyo. May kulay asul na folder sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ito ni Mateo. Iyon ang dahilan ng kanyang kahihiyan kanina. Nakatengga lang doon. Tahimik. Walang malay. Parang nanunuya. Isinara niya ang pinto. Plug. Biglang tumahimik ang mundo. Nawala ang huni ng kuliglig. Nawala ang ihip ng hangin. Ang natira lang ay ang hum ng lumang pregether sa kusina. At ang paghinga niya. Tinanggal ni Mateo ang kanyang sapatos. Inihagis niya ito sa gilid. Hindi magkatabi. Ang isa ay tumama sa dingding. Bog. Ang isa ay tumigil sa ilalim ng silya. Hinayaan niya lang. Lumakad siya papunta sa gitna ng silid. Dito, sa loob ng 4 na sulok na ito, naramdaman niya ang kakaibang bigat. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Panis. Maalikabok. Ang bawat bagay na nakakalat ay parang humihigop ng oxygen. Parang nakikihati sa hangin na hinihinga niya. Tumingin siya sa tumpok ng mga damit sa sahig. Syoka. May malinis. May marumi. Naghahalo-halo na. Hindi na niya alam kung alin ang alin. Aayusin ko na to. Bulong niya sa sarili. Yumuko siya. Dinampot niya ang isang puting kamiseta.
Gusot ito. May mantsa ng kape sa may laylayan. Tinitigan niya ito. Ang tela ay malambot sa kanyang kamay. Pamilyar. Ito ang paborito niyang pambahay. Dapat itong itupi. Dapat itong ilagay sa kabinet. Pero habang hawak niya ang damit, naramdaman niya ang pagod na sumisiksik sa kanyang mga buto. Hindi ito pagod ng katawan. Sanay ang katawan niya sa trabaho. Kaya niyang magbuhat ng sako ng bigas. Kaya niyang maglakad ng malayo. Ito ay pagod ng isip, pagod ng kalooban. Tiningnan niya ang cabinet. Nakabukas ang pinto nito. Sa loob, magulo rin ang mga gamit. Kung ilalagay niya ang kamiseta doon, kailangan muna niyang ayusin ang nasa loob. At kung aayusin niya ang nasa loob, kailangan niyang ilabas lahat. At kung ilalabas niya lahat, saan niya ilalagay? Puno na ang kama, puno na ang silya, ang daming hakbang, ang daming kailangang gawin. Parang isang bundok na kailangang akyatin at wala siyang dalang sapatos. Bumagsak ang balikat ni Mateo. Binitawan niya ang kamiseta. Flop. Nahulog ito pabalik sa sahig. Sumama sa iba pang mga damit. Parang sumuko na rin ito. Umupo si Mateo sa gilid ng kama. Tumunog ang lumang kutsyon. Hiik. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang mga papel sa mesa ay parang nagbabanta na mahulog anumang oras. Ang baso ng tubig niya kagabi ay nandoon pa rin. May langgam na sa gilid. Ang sapatos na suot niya kahapon ay nasa gitna ng daanan. Ang silid na ito ay dapat na kanyang pahingahan. Dapat ito ang lugar kung saan siya makakahinga ng maluwag. Pero hindi. Ang silid na ito ay naging isang piitan, isang kulungan na gawa sa sarili niyang mga gamit. Pakiramdam ni Mateo, ang mga dingding ay dahan-dahang sumisikip, papsok, padikit ng padikit sa kanya. Bukas, bulong na naman niya. Bukas, Sabado naman, aayusin ko na talaga. Pero alam ng puso niya na kasinungalingan yun. Ilang Sabado na ang dumaan, ilang linggo, ang bukas ay hindi dumarating. Ang dumarating lang ay ang pagod. Humiga siya. Hindi na siya nagbihis ng pambahay. Suot pa rin niya ang polong uniforme na amoy opisina at usok ng jeep. Ipinatong niya ang braso sa kanyang mga mata para takpan ang liwanag. Gusto niyang umiyak pero walang luhang lumabas. Masyado siyang pagod para umiyak. Ang naramdaman lang niya ay isang malalim na lungkot. Isang lungkot na tahimik. Hindi siya masamang tao. Hindi siya nagnanakaw. Hindi siya nananakit ng kapwa. Bakit parang ang hirap-hirap maging maayos? Bakit ang ibang tao parang ang dali lang sa kanila? Si Sir Rico, laging malinis ang mesa. Si Maricel, laging mabango at plansado ang damit. Bakit siya? Laging naghahabol, laging kulang. Ang katahimikan ng silid ay lalong bumigat. Wala siyang marinig kundi ang sarili niyang paghinga at ang tiktak ng orasan. Tik-tak, tik-tak. Ang bawat tik ay parang paalala ng oras na nasayang. Ang bawat tak ay parang paalala ng mga bagay na hindi niya nagawa. Narinig niya ang patak ng ulan sa bubong. Tik, tik, tik. Nagsisimula ng umulan. Karaniwan na ito sa San Lucas tuwing gabi. Ang ulan ay dapat na nakaka-relax. Ang tunog nito sa yero ay parang oyayi. Pero ngayon, parang dinadagdagan nito ang lamig sa loob ng kwarto. Bumangon ulit si Mateo. Hindi siya makatulog. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Binuksan niya ito ng kaunti. Pumasok ang amoy ng basang lupa. Amoy ng gabi. Sa labas, madilim na. Ang mga ilaw sa ibang bahay ay nakabukas. May narinig siyang tawanan mula sa kapitbahay. May narinig siyang kumakanta ng karaoke sa malayo. Mahina lang. Buhay na buhay ang baryo. Pero siya, heto, nakakulong sa kanyang sariling kastilyo ng kalat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Malinis naman ang mga ito. Masipag, maraming kayang gawin. Pero bakit pagdating sa sarili niyang buhay, parang paralisa siya? Kinuha niya ang folder sa mesa. Hinaplos niya ang makinis na papel. Kung dinala lang sana niya ito, edi sana maayos ang araw niya. Edi sana hindi siya nakayuko kanina. Isang maliit na bagay. Isang folder lang. Pero ang bigat ng epekto,
Ibinalik niya ang folder. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang lakas para maglinis. Wala siyang lakas para magluto. Wala siyang lakas para gumalaw. Ang tanging nagawa niya ay patayin ang ilaw. Click. Pinalot ng dilim ang silid. Ang mga kalat ay naging mga anino na lang. Hindi na masyadong masakit sa mata, pero nandoon pa rin. Nararamdaman niya ang presensya ng mga ito. Nag-aabang. Bumalik siya sa kama. Hinila ang gusot na kumot at itinakip sa kanyang katawan. Sa dilim, ang katahimikan ay naging kumot din na bumabalot sa kanya, mahigpit at walang init. Wala siyang nagawa, kundi ipikit ang mata at hayaang lamunin siya ng gabi, kasama ang lahat ng bagay na hindi niya naayos. Nakahiga siya doon, hindi sa gitna ng kapayapaan, kundi sa gitna ng isang tahimik na pagsuko. Lumipas ang ilang araw, ngunit ang bigat sa dibdib ni Mateo ay hindi nawala. Dala-dala niya ito sa pagpasok sa trabaho. Dala-dala niya ito sa pag-uwi. Ang panahon ay tila nakiramay sa kanyang nararamdaman. Ang langit sa ibabaw ng Santa Amara ay naging kulay abo. Makapal ang ulap, mababa at mabigat. Sa hapon na ito, bumuhos ang isang mahinang ulan. Hindi ito bagyo o dada. Ito ay tinatawag sa baryo na ambon. Pino. Malamig. Walang tigil. Napadpad si Mateo sa isang lumang waiting shed sa gilid ng kalsada. Malayo ito ng kaunti sa munisipyo. Nasa tapat ito ng isang malawak na bukid na ngayoy basa at maputik. Gusto lang niyang mapag-isa. Ayaw muna niyang umuwi sa kanyang silid na puno ng kalat. Ayaw din niyang manatili sa opisina kung saan nararamdaman niya ang mga mata ng kanyang mga katrabaho. Naupo siya sa mahabang bangkong semento. Malamig ang semento sa kanyang binti. Ang bubong ng waiting shed ay gawa sa lumang yero. Kinakalawang na ang mga gilid nito. Kapag tumatama ang patak ng ulan, lumilikha ito ng tunog na parang musika ng kalungkutan. Tik-tik-tik, tuk-tuk-tuk. Yumuko si Mateo. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang sapatos ay puno ng putik. Napasubo kasi siya sa mabilis na paglakad kanina dahil akala niya ay mahuhuli na naman siya. Ang sintas ng kanyang kaliwang sapatos ay luwag na. Handa nang matanggal anumang oras. Ang laylayan ng kanyang pantalon ay basa. May tumalsik na tubig ulan dito. Tumingin siya sa kanyang polo. Ang gusot na hindi niya naayos kaninang umaga ay lalo pang lumala. Mukha siyang basahan na ibinilad sa ulan at nakalimutang kunin. Napabuntong hininga siya. Hay! Ang hangin ay umihip. Dala nito ang amoy ng basang damo at lupa. Amoy probinsya. Amoy na dapat sana ay nakakapagpakalma. Pero ngayon ay parang lalong nagpapabigat sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may narinig siyang mga yapak. Pak! 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 Mabagal. Mahina. Tila ba ang bawat hakbang ay pinag-isipan ng mabuti. Tumingala si Mateo. Howard, may isang matandang lalaki na papalapit sa waiting shed. May edad na ito. Marahil ay nasa 70 na. Ang buhok nito ay puting-puti na. Parang bulak. Manipis na ang buhok, pero maayos ang pagkakasunto. May dala itong payong na itim. Malaki ang payong. Luma na rin, pero walang sira. Ang hawakan nito ay gawa sa kahoy na makinis dahil sa tagal ng paggamit. Pumasok ang matanda sa silong ng waiting shed. Ang unang ginawa nito ay ang isara ang payong. Hindi basta isinara. Dahan-dahan, ibinaba niya ang slide ng payong ng walang ingay. Pagkatapos, ipinagpag niya ang tubig sa labas. Witik-witik. Sa kanya inikot ang tela ng payong upang maging manipis at maayos. Ikinabit niya ang maliit na butones para hindi bumuka. Maayos. Pulido. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo. Ngumiti ang matanda. Ang mga mata nito ay singkit at mapagbiro. Parang laging nakatawa. Magandang hapon, iho. Bati ng matanda. Ang boses niya ay parang lumang radyo, mababa, garalgal ng kaunti, pero malinaw. Magandang hapon din po, Lolo, sagot ni Mateo. Umusog siya ng kaunti sa bangko para bigyan ng espasyo ang matanda. Naupo ang matanda sa kabilang dulo. Inilagay niya ang kanyang payong sa gilid.
isinandal ng maayos. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang dalawang kamay sa ibabaw ng kanyang tungkod. Ang tungkod ay gawa sa matigas na kahoy, barnisado at makintab. Napatingin si Mateo sa kabuuan ng matanda. Nakapolo ito na kulay krema. Luma na ang tela, halatang manipis na sa katagalan. Pero ang pagkakaplansa nito ay matalim. Ang bawat lupi sa manggas ay pantay na pantay. Ang kanyang pantalon ay kulay kape, malinis at walang gusot. Pero ang mas nakatawag ng pansin kay Mateo ay ang sapatos ng matanda. Ito ay sapatos na balat. Itim. Halatang luma na dahil sa mga linya sa katad. Pero ang kintab nito ay parang salamin. Walang bahid ng putik. Walang alikabok. Kahit umuulan, parang iniwasan ng putik ang sapatos ng matanda bilang paggalang. Biglang nahiya si Mateo. Iniusog niya ang kanyang paa pailalim sa bangko. Tinago niya ang kanyang maruming sapatos. Hinila niya ang kanyang polo para takpan ang gusot sa tiyan. Pakiramdam niya ay isa siyang batang uhugin sa tabi ng isang kagalang-galang na Ginoo. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali. Ang ulan ay patuloy sa pagpatak sa bubong. Tik-tik-tik. Ang tunog ay nakakaantok. Ang mga sasakyan sa kalsada ay madalang. Paminsan-minsan, may dadaan na tricycle na nagmamadali. Broom. Mahilig ang ulan na bumisita tuwing hapon. Basag ng matanda sa katahimikan. Hindi siya nakatingin kay Mateo. Castede. Nakatingin siya sa malawak na bukid sa harap nila. Opo, sagot ni Mateo. Nakakaabala nga po eh. Lumingon ang matanda kay Mateo. Nakakaabala. Opo, kasi bumabagal ang lahat. Bumabagal ang biyahe. Bumabagal ang trabaho. Bumabagal ang pagkilos. Tumango-tango ang matanda. Tama ka. Bumabagal ang lahat. Pero masama ba yun? Natigilan si Mateo. Hindi niya inasahan ang tanong. Po, kailangan po nating magmadali. 'Di ba? Maraming kailangang gawin. Kapag mabagal, mahuhuli. Ngumiti ulit ang matanda. Isang angiting puno ng pangunawa. Alam mo, iho, noong kabataan ko, ganyan din ako. Ang akala ko, ang buhay ay isang karera. Takbo dito, takbo doon. Laging humahabol sa oras. Napatingin si Mateo sa matanda. Interesado siya. Talaga po? Oo naman, tawa ng matanda ng mahina. Dati, ang sapatos ko ay laging puno ng putik. Ang baro ko, laging gusot. Ang isip ko, laging magulo. Laging may naiiwang gamit. Laging may nakakalimutang gawin. Nanlaki ang mata ni Mateo. Parang inilalarawan ng matanda ang sarili niya ngayon. Paano po kayo nagbago? Huminga ng malalim ang matanda. Hinaplos niya ang makinis na hawakan ng kanyang tungkod. Napagod ako. Simpleng sagot niya. Napagod ako sa paghahabol. Isang araw, naisip ko, hindi naman lumalayo ang oras. Bakit ko hinahabol? Ang oras ay nandyan lang. Tayo lang ang hindi marunong sumabay. Sumabay? Tanong ni Mateo. Oo. Sumabay sa agos, hindi sa lungat. Tumingin ang matanda sa mga mata ni Mateo. Ang tingin niya ay malalim pero hindi mabigat. Parang tumatagos sa kaluluwa. Hindi malaking bagay ang nagpapabago sa tao. Iho, minsan, akala natin kailangan ng himala. Akala natin kailangan nating baguhin ang buong pagkatao natin sa isang iglap. Umiling ang matanda. Hindi ganoon. Paano po? Tanong ni Mateo. Ang boses niya ay halos pabulong na. Uhaw siya sa sagot. Pagod na siya sa kanyang magulong silid. Pagod na siya sa kanyang magulong isip. Itinaas ng matanda ang kanyang isang daliri. Isang maliit na gawi lang. Sabi niya, isang bagay lang. Huwag mong isipin ang buong araw. Huwag mong isipin ang buong linggo. Pumili ka ng isang maliit na bagay na kaya mong ayusin. At gawin mo yun araw-araw. Kumunot ang noo ni Mateo. Isang bagay lang po. Parang kulang yata yun. Tumawa ang matanda. Ang tawa niya ay parang kaluskos ng tuyong dahon. Subukan mo.
Ang problema kasi sa atin, gusto nating buhatin ang buong mundo agad. Mabigat yun. Madadaganan ka lang. Magbuhat ka muna ng isang bato. Kara, kapag sanay ka na, dagdagan mo ng isa pa. Tumingin si Mateo sa ulan. Ang mga patak ay dahan-dahang dumadausdos sa dulo ng yero, nahuhulog sa lupa. Plok, isa-isa. Maliit lang ang bawat patak. Pero dahil sa dami nila, nabasa nila ang buong bukid. Isang maliit na gawi. Bulong ni Mateo. Naisip niya ang kanyang silid. Naisip niya ang bundok ng mga damit, ang papel sa mesa, ang sapatos sa ilalim ng kama. Ang dami. Nakakahilo. Pero may isang bagay na pumukaw sa kanyang isip. Ang kanyang kumot. Ang kumot na laging nakabuhol sa paanan ng kama tuwing umaga. Ang kumot na unang bumabati sa kanya ng magulo. Pagmulat ng mata niya, kung aayusin niya ang kumot. Ilang minuto lang ba yun? Tumingin siya sa matanda. Kahit ano po, kahit pagtupi lang ng kumot, tumango ang matanda. Ang kanyang mukha ay seryoso pero puno ng pag-asa. Kahit pagtupi lang ng kumot, pero gawin mo araw-araw. Umuulan man o umaaraw, tinatamad ka man o masigla. Yan ang magiging angkla mo. Kapag naayos mo ang una mong gawi sa umaga, naipanalo mo na ang unang laban ng araw. Naipanalo na ang unang laban. Ulit ni Mateo. Nagustuhan niya ang tunog noon. Sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam niya ay laging talo siya sa umaga pa lang. Talo sa alarm clock. Talo sa paghahanap ng medyas. Talo sa jeep. Pero kung matutupi niya ang kumot, panalo na siya. Kahit maliit na panalo. 5 minuto lang. Dagdag ng matanda. Ibigay mo sa sarili mo ang 5 minuto. Tumila na ang ulan. Ang ambon ay tumigil na. Ang ulap ay nagsimulang mahawi at sumilip ang kaunting liwanag ng papalubog na araw. Ang hangin ay naging mas presko. Nawala ang bigat ng alinsangan. Tumayo ang matanda. Dahan-dahan. Inayos niya ang kanyang polo. Kinuha niya ang payong. Mauuna na ako. Iho, paalam niya. Baka hinahanap na ako ng aking apo. Tumayo rin si Mateo bilang paggalang. Salamat po, Lolo. Salamat po ng marami. Ngumiti lang ang matanda at tumango. Naglakad siya palayo. Ang kanyang sapatos na makintab ay tumapak sa gilid ng kalsada. Iniiwasan ang mga putik ng may husay. Ang dulo ng kanyang tungkod ay tumutunog sa semento. Tok, tok, tok. Pinanood ni Mateo ang matanda hanggang sa mawala ito sa kurbada ng daan. Naiwan si Mateo sa waiting shed. Tumingin siya sa paligid. Ang mundo ay parang naging mas maliwanag ng kaunti. Ang mga dahon ng puno ay kumikinang dahil sa tubig ulan. Ang kalsada ay basa pero malinis tignan. Tumingin siya sa kanyang sapatos na maputik. Marumi pa rin ito. Tumingin siya sa kanyang gusot na damit. Gusot pa rin ito. Hindi naman nagbago ang anyo niya dahil lang sa usapan. Hindi naging maayos ang buhay niya sa isang iglap. Pero sa loob niya, may nagbago. May maliit na switch na pumitik. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nabawasan. Hindi nawala, pero gumaan. Dahil ngayon, hindi na niya kailangang ayusin ang buong mundo. Hindi na niya kailangang akyatin ang buong bundok bukas. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang unang hakbang. Isang simpleng hakbang. Napangiti si Mateo. Isang totoong ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Parating na ang jeep pauwi sa San Lucas. Pumara siya. Habang sumasakay siya, inisip niya ang kanyang silid. Hindi na bilang isang piitan, kundi bilang isang lugar kung saan siya magsisimula. Bukas ng umaga, mayroon siyang misyon. Hindi para sa boss niya. Hindi para sa munisipyo. Habat, kundi para sa sarili niya. Hahawakan niya ang kumot at tutupiin niya ito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay naging isang pangako ng bagong simula. Ang simoy ng hangin sa Baryo San Lucas ay nagbago. Dumating na ang amihan. Ang hangin mula sa Hilaga ay may dalang lamig na tumatago sa dingding na kahoy. Tuwing madaling araw, ang hamog ay mas makapal kaysa dati.
Para itong puting kumot na bumabalot sa buong paligid, mula sa tuktok ng mga puno hanggang sa basang lupa. Ang araw ay tila tinatamad ding bumangon. Mas gusto nitong magtago sa likod ng makakapal na ulap na kulay abo. Sa loob ng silid ni Mateo, ang lamig ay isang kalaban. 1 linggo na ang nakalipas mula noong nag-usap sila ng matanda sa waiting shed. 1 linggo ng pagsubok. 1 linggo ng pakikipagbuno sa sarili. Hindi naging madali ang pagbabago. Akala ni Mateo, pagkatapos ng inspirasyon, magiging automatic na ang lahat. Hindi pala ganoon. Ang inspirasyon ay parang posporo. Mabilis magliyab, pero mabilis ding mamatay. Ang kailangan niya ay ang baga ng kasanayan, at ang baga ay mahirap na panatilihing buhay. Noong Lunes, nagawa niya. Paggising niya, tinupi niya ang kumot. Masaya siya. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto. Noong Martes, muntik na niyang makalimutan. Nasa pintuan na siya nang maalala niya. Bumalik siya. Nagmamadali. Tinupi niya ang kumot ng bara-bara. Hindi pantay ang gilid. Pero pwede na. Noong Miyerkules, tinanghali siya ng gising. Nagpanik siya. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Naiwan ang kumot na nakabuhol sa kama. Buong araw siyang iritable sa opisina. Pakiramdam niya ay may naiwan siyang obligasyon. Ngayon ay Huwebes. At ito ang pinakamahirap na umaga sa lahat. Tuwan. Nagsimulang umulan bago pa man pumutok ang liwanag. Tugtog, tugtog. Ang patak ng ulan sa bubong na yero ay mabigat. Malakas ang ihip ng hangin. Naririnig ni Mateo ang whistle ng hangin sa siwang ng bintana. Hu. Napakasarap matulog. Nakatago si Mateo sa ilalim ng kanyang makapal na kumot. Ito ay lumang flannel na malambot at mainit. Ang init ng katawan niya ay nakulong sa loob. Komportable, ligtas. Parang isang yakap na ayaw bumitaw. Tumunog ang kanyang orasan. Kring, pinatay niya agad ito. Click. 5 minuto pa. Bulong niya. Ang boses niya ay paos at inaantok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nakinig siya sa ulan. Ang sarap pakinggan. Ang ulan ay parang nagsasabing, "Huwag ka munang bumangon, Mateo. Malamig sa labas. Dito ka lang. Ligtas dito." Ang kanyang katawan ay ayaw gumalaw. Ang kanyang mga kalamnan ay parang tingga sa bigat. Ang utak niya ay nagbibigay ng mga dahilan. Malamig naman ngayon eh. Pwede namang bukas na lang ulit. 1 araw lang naman ang mimi-miss mo. Walang makakaalam. Si Lolo sa waiting shed, hindi naman niya makikita. Dahan-dahan siyang hinahila ng antok pabalik sa panaginip. Ang lambot ng unan. Ang bigat ng talukap ng mata. Pero sa gitna ng dilim at antok, may isang imahe na pumasok sa isip niya. Ang sapatos ng matanda. Ang itim na sapatos na balat. Luma, pero makintab. Walang bahid ng putik. Naalala niya ang sinabi nito. Hindi malaking bagay ang nagpapabago sa tao. Isang maliit na gawi lang. Kung susuko siya ngayon, kailan siya magsisimula ulit? Kung tatalunin siya ng ulan at lamig, paano pa ang ibang hamon ng buhay? Dumilat si Mateo. Madilim pa rin ang kwarto. Ang tanging liwanag ay ang kulay abong sinag mula sa bintana. Huminga siya ng malalim. Puno ng lamig ang hangin. 1, bilang niya. 2, 3. Sa bilang ng 3, inihagis niya ang kumot palayo sa kanyang katawan. Whoosh! Agad na sumalakay ang lamig. Kinilabutan siya. Tumayo ang mga balahibo sa kanyang braso. Niyakap niya ang sarili. Brrr! Gusto niyang sumisid pabalik sa ilalim ng kumot. Napakadaling gawin yun. Napakadaling bumalik sa init. Pero hindi niya ginawa. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga paa ay dumapo sa sahig na kawayan. Ang lamig ng sahig ay gumapang paakyat sa kanyang binti. Tumayo siya. Humarap siya sa kama. Ang kumot ay nakatambak doon. Magulo. Gusot. Parang isang kalaban na tinalo niya. Pero naghihintay ng respeto. Kinuha niya ang 2 dulo ng kumot. Ang tela ay mainit pa dahil sa katawan niya.
Hinanap niya ang kabilang dulo. Pinagtagpo niya ang mga kanto. Flap, inilapag niya ito sa kama. Hinagod ng kanyang palad. Swish. Swish. Naramdaman niya ang tekstura ng tela. Magaspang ng kaunti, pero pamilyar. Ininat niya ang mga gusot. Dahan-dahan. Walang nagmamadali. Tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Wala siyang iniisip kundi ang pagpantay ng gilid ng kumot. Tinupi niya ito sa gitna. Pagkatapos ay sa gitna ulit. Ang bawat tupi ay parang isang dasal. Tahimik. Seryoso. Nang matapos siya, tinitigan niya ang kanyang gawa. Ang kumot ay nakatupi ng maayos sa paanan ng kama. Parisukat. Pantay. Malinis tignan. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Magulo pa rin ang ibang parte. May mga damit pa rin sa sahig. May mga papel pa rin sa mesa. Pero ang kama ay iba. Ang kama ay isang isla ng kaayusan sa gitna ng dagat ng gulo. At dahil maayos ang kama, parang nahiya ang iba ang kalat. Nakita ni Mateo ang kanyang unan na nasa sahig. Pujutin na rin kita, bulong niya. Pinulot niya ang unan, pagpag. Inilagay niya ito sa ulunan ng kama. Inayos. Nakita niya ang kanyang tsinelas na nakabaligtad. Inayos niya ito. Pinagtabi. Isang malalim na ginhawa ang naramdaman niya. Hindi ito tulad ng saya kapag nanalo sa laro. Ito ay ibang uri ng saya. Tahimik. Payapa. Ito ang pakiramdam ng may kontrol ka sa sarili mong mundo. Kahit sa loob lang ng 5 minuto. Tumingin siya sa bintana. Umuulan pa rin. Malamig pa rin. Pero sa loob ng dibdib ni Mateo, may munting init na sumisibol. Hindi na siya nagmadali sa paliligo. Dati, ang ligo niya ay parang karera. Buhos sa bunbanlaw takbo. Ngayon, naramdaman niya ang bawat buhos ng tubig. Ang lamig ay hindi na nakakainis, kundi nakakagising. Nakakatanggal ng antok. Pagbihis niya, napansin niya ang kanyang sapatos. Marumi pa rin ito. Pero kumuha siya ng basahan. Kahit saglit lang. Pinunasan niya ang putik sa gilid. Hindi man kasing kintab ng sa matanda. Pero mas maayos na ito kaysa kahapon. Lumabas siya ng bahay. Nakapayong. Ang daan ay maputik at madulas. Ang ibang tao ay nagtatakbuhan papunta sa sakayan ng jeep. Nakakunot ang mga noo. Galit sa ulan. Galit sa putik. Siya. Pero si Mateo, naglalakad lang. Maingat ang bawat hakbang, iniiwasan ang mga puddle ng tubig. Mateo, tawag ni Aling Nena mula sa bintana ng tindahan nito. Ang aga mo yata, himala. Napahinto si Mateo. Tumingin siya sa relo niya. Oo nga, 7:30 pa lang. Kalahating oras siyang mas maaga kaysa sa nakasanayan. Hindi niya namalayan dahil hindi siya naghanap ng susi kanina dahil inilagay na niya ito sa mesa kagabi. Dahil hindi siya naghanap ng medyas dahil nasa loob na ito ng sapatos. Ang maliliit na gawi ay nagkapatong-patong. At ang resulta ay oras. Oras na hindi ninakaw ng pagmamadali. Ngumiti si Mateo kay Aling Nena. Magandang umaga po, Aling Nena. Opo, sinubukan kong gumising ng maaga. Aba, mabuti yan. Ang liwalas ng mukha mo. Puna ng matanda. Nagpatuloy si Mateo sa paglalakad. Habang nakasakay siya sa jeep, pinagmasdan niya ang labas. Ang ulan ay tumila na at naging ambon na lang. Ang mga palayan ay kulay, berde at basa. Ang mga kalabaw ay nasa gitna ng bukid. Hindi alintana ang ulan. Payapa. Dati, naiinis siya sa bagal ng jeep. Gusto niyang lumipad ito para hindi siya mahuli. Pero ngayon, na-appreciate niya ang bagal. Nakikita niya ang ganda ng mga puno ng akasya na nadadaanan nila. Nakikita niya ang mga batang naglalakad papasok sa eskwela. May mga makukulay na kapote at payong. Pagdating sa opisina, wala pa si Sir Rico. Wala pa si Maricel. Siya pa lang at ang janitor na si Mang Carding. Good morning, Mang Carding, bati ni Mateo. Nagulat si Mang Carding. Muntik na niyang mabitawan ang walis. Sir Mateo, kayo ba yan? Ang aga niyo po. Tumawa ng mahina si Mateo.
Ah, oo nga po eh. Nakapanibago. Pumunta siya sa kanyang mesa. Ang mesa niya ay magulo pa rin. Tambak ang mga folder. Tambak ang mga ballpen na walang tinta. Dati, kapag nakikita niya ito, nasisira na agad ang araw niya. Nai-stress na siya agad. Pero ngayon, tiningnan niya ito gamit ang ibang mata. Kung kaya niyang ayusin ang kama niya, kaya rin niyang ayusin ito. Hindi kailangang biglaan. Hindi kailangang tapusin lahat ngayon. Umupo siya. Ibinaba ang bag. Kumuha siya ng 3 folder na nasa ibabaw. Ang mga luma na at tapos na. Ito muna, sabi niya. Inilagay niya ang mga ito sa filing cabinet. Isinara ang drawer. Bog. 3 folder lang. Maliit na bagay. Pero lumuwag ang espasyo sa mesa niya. Kahit kaunti lang, dumating si Maricel. Hingal na hingal. Basang-basa ang payong. Naku, traffic. Ang hirap sumakay. Reklamo nito habang ibinababa ang bag. Tumingin siya kay Mateo. Natigilan siya. Nakaupo si Mateo ng tuwid. Tahimik na nagbabasa ng dokumento. May mainit na kape sa gilid ng mesa. Matt, tawag ni Maricel. Okay ka lang? Tumingin si Mateo at ngumiti. Kalmado. Oo naman, Sel. Bakit? Wala lang, sagot ni Maricel. Parang nagtataka. Parang hindi ka nagmamadali ngayon. Hindi naman kailangan, sagot ni Mateo. Sa tanghaling iyon, hindi siya kumain sa labas. Nanatili siya sa opisina. Dahan-dahan niyang inayos ang drawer ng kanyang mesa habang kumakain ng sandwich. Itinapon ang mga tuyong ballpen. Inalis ang mga lumang resibo. Ang kanyang mesa ay unti-unting lumilitaw mula sa ilalim ng kalat. Parang isang arkeolohikal na paghuhukay. Natagpuan niya ang litrato ng kanyang pamilya na natabunan ng mga papel. Pinunasan niya ito at itinayo sa gilid. Napatingin si Sir Rico pagdaan nito. Huminto sandali ang boss. Tiningnan ang mesa ni Mateo. Tiningnan si Mateo. Hindi ito nagsalita. Tumangulang ito ng bahagya. Isang maliit na tango ng pagkilala. At sapat na yon. Nang hapong iyon, pauwi na si Mateo. Ang ulan ay tumigil na ng tuluyan. Ang langit ay nagulay-lila at ginto. Ang sunset sa Santa Amara ay napakaganda pala. Matagal na niyang hindi napapansin ito dahil lagi siyang nakayuko at nagmamadali pa uwi. Habang naglalakad siya sa kalsadang lupang pula ng San Lucas, naramdaman niya ang pagod. Pero hindi ito pagod na mabigat. Ito ay good tired. Ang pagod ng isang araw na makabuluhan. Naisip niya ang kanyang silid. Alam niyang pagbukas niya ng pinto, hindi pa rin ito perpekto. Marami pa ring kalat sa sahig. Marami pa ring aayusin. Pero alam din niya na may isang bagay na naghihintay sa kanya doon. Ang kanyang kama. Na ang kanyang kumot na nakatupi ng maayos. Iyon ang kanyang parola. Iyon ang magsasabi sa kanya na, kaya mo. Nagawa mo kaninang umaga. Magagawa mo ulit bukas. Ang tagumpay ay hindi laging sinisigaw o pinalalakpakan. Minsan, ito ay kasing tahimik lang ng isang kumot na inayos bago umalis ng bahay. Huminto si Mateo sa tapat ng kanyang pintuan. Huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy dama de noche. Mabango. Binuksan niya ang pinto. Sa gitna ng magulong silid, ang kama ay nakalatag ng payapa. Naghihintay, nayayakapin siya sa pagtulog. Sa gabing iyon, natulog si Mateo na may ngiti sa kanyang mga labi. Tanga ng kapayapaan na siya mismo ang lumikha. Ang mga linggo sa Baryo San Lucas ay laging may dalang kakaibang bagal. Ito ang araw kung kailan ang orasan ay tila humihinto para huminga. Betchidim, ang araw ay mas matingkad, humahalik sa mga dahon ng mangga at santol. Ang hangin ay amoy suman na niluluto sa gata, amoy kape na bagong kulo, at amoy ng lupang nagpapahinga matapos ang isang linggong pagbubungkal. Sa umagang ito, tahimik ang bahay ni Mateo. Wala nang nagmamadaling mga yapak. Wala nang kalabog ng pinto. Wala nang boses na nagrereklamo sa nawawalang susi. Nakabukas ang pintuan ng kanyang bahay. Mula sa labas, makikita ang loob.
Ang sahig na kawayan ay makintab. Napakakinis nito na parang salamin. Sumasalamin sa liwanag ng umaga. Wala nang damit na nakakalat. Wala nang papel na nililipad ng hangin. Ang mesa ay malinis, maliban sa isang florera na may sariwang bulaklak ng gumamela. Nasa labas si Mateo. Nakaupo siya sa kanyang maliit na beranda. Suot niya ay simpleng t-shirt na puti at maluwag na shorts. Presko. Ang kanyang mukha ay aliwalas. Wala na ang gatla ng pag-aalala sa kanyang noo. Hawak niya ang isang walis tingting. Dahan-dahan siyang nagwawalis sa harap ng kanyang hagdan. Swish, swish, swish. Ang tunog ng walis sa lupa ay maindayog. Para itong musika. Hindi siya nagmamadali para tapusin ang gawain. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang maging maayos ang dadaanan ng sino mang aakyat sa kanyang tahanan. Sa kalsada, may mga batang naglalaro. Naghahabulan sila. Maingay. Masaya. Ang alikabok ay umaalimbukay sa kanilang mga paa. Huminto ang isang bata, si Buboy. Siya ang pinakamakulit sa grupo. Kam, nakita niya si Mateo. Kuya Mateo, sigaw ni Buboy. Bakit ka nagwawalis? Linggo naman ah. Tumigil si Mateo. Tumingin siya sa bata at ngumiti. Kasi Buboy, mas masarap maglaro kapag walang tinik o bato sa lupa. Lumapit si Buboy. Lumapit din ng ibang mga bata. Sina Tinay, Botong at Isko. Nakuryos sila. Dati kasi, hindi lumalabas si Mateo ng bahay tuwing linggo. Lagi lang itong tulog o kaya ay nakakulong sa kwarto. Umupo si Mateo sa pinakamababang baitang ng hagdan. Sa paanan ng hagdan, may 3 pares ng tsinelas. Ang kay Mateo at 2 pares ng luma niyang tsinelas na pambahay. Dahan-dahang inayos ni Mateo ang mga ito. Kinuha niya ang isang pares. Pinagpag ang alikabok sa swelas. Pakpak, ibinaba niya ito ng maayos. Magkatabi, pantay ang dulo, nakaharap sa pinto para madaling isuot kapag papasok. Ginawa niya rin ito sa iba pang pares. Pinanood siya ng mga bata. Tahimik sila. Para bang nanonood sila ng isang salamangkero na gumagawa ng milagro. Pero tsinelas lang naman ang inaayos. Kuya, tanong ni Tinay, ang pinakamaliit. Bakit kailangang pantay? Tumingin si Mateo kay Tinay. Ang mata niya ay puno ng lambing. Kasi, Tinay, malumanay na sagot ni Mateo. Ang tsinelas, pagod din yan. Buong araw nating nilalakad. Sa putik, sa bato, sa init. Kapag iniwan natin silang magulo, hindi sila makakapahinga. Nagkatinginan ng mga bata. Napapagod din po ang tsinelas? Tanong ni Botong. Lahat ng bagay, napapagod, sagot ni Mateo. Kaya kailangan natin silang bigyan ng lugar. Kapag inayos mo sila, parang sinasabi mo sa kanila na, salamat sa pagprotekta sa paa ko. Katahimikan. Tiningnan ni Buboy ang sarili niyang tsinelas. Ang isa ay nasa paa niya. Ang isa ay natanggal at nasa gitna ng kalsada. Tumakbo siya at kinuha ito. Isinuot niya. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ni Mateo at inayos ang tsinelas niya. Pinantay, ginaya siya ni Tinay. Ginaya siya ni Isko. Sa harap ng bahay ni Mateo, sa ilalim ng puno ng mangga, may isang hilera ng maliliit na tsinelas. Iba-iba ang kulay, iba-iba ang laki, pero lahat ay nakahananay ng maayos. Ang ganda tingnan, bulong ni Isko. Tumango si Mateo. Opo, maganda. Kasi may kapayapaan sa kaayusan. Hindi nagtayo si Mateo ng paaralan. Wala siyang ibinigay na sermon. Wala siyang pisara o tsyok. Pero sa hapong iyon, may nagbago sa Baryo San Lucas. Nang umuwi ang mga bata, dala nila ang munting aral na iyon. Si Buboy, pagdating sa kanila, inayos ang sapatos ng tatay niya sa pintuan. Nagulat ang tatay niya. Hala, bakit mo inayos yan? Tanong nito. Para makapahinga ang sapatos mo. Tay, sagot ni Buboy. Si Aling Nena na nakakita sa ginawa ni Mateo ay biglang sinipag maglinis ng kanyang estante sa tindahan.
Inayos niya ang mga lata ng sardinas. Pinantay niya ang mga pakete ng kape. Mas maaliwalas pala, sabi niya sa sarili. Ang pagbabago ay parang ripple sa tubig. Tamaji. Nagsimula sa isang patak. Ang pagtupi ng kumot ni Mateo. Kumalat ito sa kanyang silid. Kumalat sa kanyang mesa sa opisina. Kumalat sa kanyang beranda. At ngayon, dahan-dahan itong umaabot sa buong baryo. Hindi naging sementado ang lupa sa San Lucas. Maputik pa rin kapag umuulan. Mahirap pa rin ang buhay. Pero may bagong hangin na umiikot. Isang hangin ng pagpapahalaga. Ang mga tao ay nagsimulang magbigay ng kaunting oras para sa maliliit na bagay. Paglubog ng araw, nagkulay ube ang langit. Nakatayo si Mateo sa kanyang bintana. Tapos na ang araw, ang mga ibon ay nakauwi na. Ang mga manok ay nakadapo na sa mga sanga. Tumingin siya sa kanyang silid. Wala nang bakas ng dating Mateo na laging nagmamadali. Ang kwartong ito ay hindi na isang piitan ng kalat. Ito ay isa ng santuwaryo. Isang templo ng pahinga. Kata, ang hangin ay pumasok sa bintana. Dala ang amoy ng dama de noche na namumulaklak sa bakuran. Mabango, matamis. Naalala ni Mateo ang matanda sa waiting shed. Hindi na niya ito nakita muli. Minsan, naiisip niya kung totoo ba ang matandang iyon o baka isang anghel na nagkatawang lupa. Pero hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay ang regalo na iniwan nito. Ang regalong 5 minuto. Natutunan ni Mateo na ang disiplina ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Pagmamahal sa sarili. Kapag inaayos mo ang iyong higaan, minamahal mo ang iyong pagtulog. Kapag inaayos mo ang iyong mesa, minamahal mo ang iyong trabaho. Kapag inaayos mo ang iyong sapatos, minamahal mo ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay. At kapag mahal mo ang iyong buhay, hindi mo na kailangang habulin ang oras. Ang oras mismo ang sasabay sa'yo. Nagsimulang pumatak ang ulan. Tik, tik, tik. Malambing ang tunog nito sa bubong. Hindi na ito nakakatakot o nakakalungkot. Ito ay parang oyayi ng kalikasan. Isinara ni Mateo ang bintana. Kriik. Pinatay niya ang ilaw. Klik. Sa dilim, kinapa niya ang kanyang kama. Malambot. Maayos. Humiga siya. Hinila niya ang kumot. Ang kumot na tinupi niya kaninang umaga ng may pag-iingat. Amoy araw ito. Amoy malinis. Naramdaman niya ang bigat ng kumot sa kanyang katawan. Nakakalma. Ang kanyang mga kalamnan ay lumuwag. Ang kanyang paghinga ay naging malalim at mabagal. Inhale. Exhale. Wala siyang iniisip na gagawin para sa bukas. Dahil alam niya, paggising niya bukas, ang unang gagawin niya ay tupiin ang kumot. At sa simpleng gawaing iyon, magiging maayos ang lahat. Ang mundo sa labas ay maingay at magulo. Xabter. Pero dito, sa loob ng kanyang maliit na kwarto sa paanan ng bundok, may kapayapaan. Pumikit si Mateo. Ang tunog ng ulan ay humalo sa kanyang panaginip. Tik-tik-tik. At sa wakas, ang binata na laging huli sa lahat ay nakarating na rin sa kanyang paroroonan. Hindi sa isang lugar, kundi sa isang estado ng payapang puso. Ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa katahimikan ng isang maayos na gawi. Lumalim na ang gabi sa Barrio San Lucas. Tumigil na rin ang ulan. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng basang lupa at ang huni ng mga kuliglig. Kikit, kikit. Sa loob ng kanyang silid, mahimbing ang tulog ni Mateo. Hindi na siya nananaginip ng paghahabol. Ang kanyang paghinga ay payapa. Ang kanyang kumot ay nakabalot sa kanya ng may init at pagmamahal. Minsan, akala natin kailangan nating baguhin ang buong mundo para sumaya. Pero ang totoo, kailangan lang nating ayusin ang ating sariling higaan. Ang kapayapaan ay hindi hinahanap sa malayo. Ito ay nililikha sa loob ng ating sariling tahanan, sa bawat tupi ng kumot, sa bawat ayos ng sapatos. Sa bawat minutong ibinibigay natin sa sarili. Iniwan na natin si Mateo sa kanyang mapayapang pagtulog. Naway dala niya ang aral ng matanda hanggang sa kanyang pagtanda.
na ang buhay ay hindi pabilisan. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa maliliit na bagay. Salamat, kaibigan, sa pagsama sa akin ngayong gabi. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Mateo. Sana ay nakapagbigay ito sa iyo ng kaunting ginhawa at pag-asa. Kung nasaan ka man ngayon, naway mahanap mo rin ang iyong sariling kapayapaan. Bago ka pumikit, alalahanin mo ang sinabi ng matanda. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Bukas, sa iyong paggising, subukan mong tupiin ang iyong kumot at damhin ang simula ng pagbabago. Abangan ang susunod nating kwento. Marami pa tayong pupuntahan. Marami pa tayong kung tutuklasin sa mundo ng katahimikan. Sa ngayon, ipahinga mo na ang iyong isip. Aha, payapa ang gabi. Ligtas ka dito. Magandang gabi. Hanggang sa muli.